So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito ulit tayo sa may LGM Motorcycle Malolos branch para sa update natin dito sa motorcycle na to. Ngayon 2025, naglabas ulit si SYM ng special edition ng Husky 150. So alamin natin yung specification and yung kanyang price kung sulit nga ba ngayong 2025. So tara, walk around na natin. Ano pa hinihintay nyo? Samahan nyo ako. Ayos na ayos yan. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. You gotta work hard, play hard, do it from the start. Cause how you do anything is everything is art. Stay consistent and do it every day. Don't let fatigue get in your way. Cause 10% of something is better than nothing. So ayun na nga mga best, no? Sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalagaan ng 155,900. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2025 at available din yan sa installment? Nandiyan sa screen nyo, papakita ko na lang para at least meron kayong reference. Ano nga ba yung pwede nyo kunin kapag gusto nyo ng hulugan? Ayan, at least meron kayong reference. So, sa tingin nyo, sulit nga bang presyo niya ngayong 2025? At para naman doon sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motor na to? Ayos na ayos yan, di ba? You better do something if you wanna be something. I can feel my stomach rumbling, I'm hungry. Big things coming, I ain't bluffing, yeah. No, I don't wanna stay the same, yeah. So I keep pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah. So I fight every day and train, yeah. It'll all be worth it. One day it'll all be worth it. So I keep pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah. I've had enough, I'm making my own luck. Adrenaline, my drug, I'm sick of feeling stuck. So, yun nga ngayon, 2025, nakita rin natin, no, itong Husky 150. So, meron silang special edition, tsaka yung limited edition. So, ito yung special edition nila, okay? And yung standard edition, nasa around 152,000. Ito, 155, okay? So, ang pinagkaiba yung kulay. Yung kulay lang naman. Pero sa specs, halos parehas lang din naman. And, ayan, upuan natin para sa mga kagaya ko na 5'2" ang ating height. Eh, maraming gustong bumili ng kagaya ko yung height. At least meron kayong reference, di ba? So, side stand muna natin. Yun, no? So, ganyan ang itsura niya kapag naka side stand. So, goods naman. Okay naman siya kapag iniwan nyo sa mga parking area. So, 5'2" ang ating height. Yun, no? Itsura natin dito. Ganito ang itsura natin kapag nagre-rides. Ayan, meron tayong standard position, meron tayong cruiser position. So, maluwag yung ating upuan. Ayan, so sa OBR, goods din, maluwag din. Ayan, tapos napaka-komportable lang niya kasi naka-upright position lang din tayo rito. Ganyan ang datingan natin. So, para mapatayo natin yan, so, alam nyo naman, medyo tingkayad talaga tayo rito. Hindi lang medyo, talagang tingkayad. Ayan, so hindi lang tayo mukhang bukaka dito kasi meron sila dito sa side na to na paliko. Siguro para talaga dito sa mga small na kagaya ko. Ayan, sobrang tingkayad. Pero kapag naitayo nyo naman na siya, goods naman. Ayan, so discarding ano na lang to, discarding marino na lang kapag sa nasa traffic. Ayan, ganito position natin. Okay, so sa shock niya, wow, ganda ng shock, lambot. So may tumatama lang yung remote niya. So sa shock sa likod, hindi ko masyadong abot kasi nandito tayo sa dulo ng upuan. Pero ang lambot ng upuan, maganda to sa ano, sa mga long ride. Ayan, kahit sa short ride, pakalambot ng ano niya. Ang ganda sa puwet. So ito yung mga ano, mga hindi agad masasaktan yung puwet natin kahit i-long ride natin. Turning radius sobrang lawak niyan. Ayan, sobrang lawak. So, magaan na siya kapag naitatayo na natin. So
nakapag-rides na rin naman tayo nito. Na-try na natin yung kanyang power last time dun sa may Mitsubishi Pulilan. Ayan, nakapag-test ride. Short ride lang naman. Talagang ano lang, first impression lang. So, nagustuhan ko siya. Napaka-responsive ng motorcycle na to. Pero kagandahan dito kasi naglalaro na sila sa mga kulay. Ayan. So, ang ganda ng pagka-matte. Diba yung pagka-green niya? Ang ganda. Ganda ng color variant na to. So, ayun, para dun sa lahat ng mga gustong kumuha, lalagay ko yung contact number ni LGM Motorcycle Malolos Branch para at least rekta na kayo sa kanila mag-inquire, or pwede nyo naman akong i-message sa aking Facebook page para ma-assist ko kayo. So, yun lang naman. Okay? So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang forma nito? Ang kanyang specs, di ba? Comment nyo naman yan sa baba para at least malaman ko dun. So, center stand natin. Yun, napaka-smooth lang. Ayos. So, ayun na nga, dito sa may LGM Motorcycle Malolos Branch, marami silang available dito. Pero papakita ko na lang din yung mga iba pa nilang motorcycle sa mga susunod na vlog para at least malaman nyo kung ano nga ba yung mga available din na unit dito. So, umpisa na natin i-walk around itong Husky 150. Ito yung special edition nila. So, tara, ano bang meron dito? Let's go! So, ayun na nga, dito sa front, meron din tayo rito ng windshield. Pero hindi siya adjustable. Ito na talaga siya. So, hindi lang siya nakakabit. Kakabit lang nila yan kapag ipupull out na or kukunin na ng talagang owner. Ayan. So, meron tayong bracket dyan. Ganda oh. Solid naman to. Ayan. So, meron tayong SYM dito na emblem. And then, Euro 4. Ayan. So, design niya rito. Yung kulay green. Matte green nga pala ang isang to. Di ko rin talaga alam yung pagka-green niya. Ang ganda ng pagka-green niya. Tapos ang ganda rin ng pagka-matte. Ayan. So sa kanyang front, sa headlight, wala naman tayong binago rito. Yung pa rin naman, meron pa rin tayo ritong daytime running light. Naka-LED na rin tayo. Halos lahat ng ilaw na ito naka-LED. Signal light niya nandito sa taas. Tapos ano siya, matigas, no? Naka-fix. Hindi siya flexible katulad ng iba. Pero ito, talagang ingat tayo rito. Baka masagi, di ba? Yun yung mga concern natin dito. Baka maputol siya. So, dito naman may design siya na ganyan. Parang grills. Parang carbon fiber finish naman yung side dito. Hanggang dito sa side. And then, ang ganda rin ng design din dito. Yan, may kulay gray, matte finish. Glossy finish naman dito sa may bandang ilalim or dito sa side. Pero sana dito, ginawa nila rito, no? Dito rin may signal light. Compare doon, sana rito. Ginawa na lang din nilang ilaw. So, yun lang naman. Dami ko na namang sinasabi. So, meron tayong rubber boots sa kanyang telescopic fork. Maganda rin yung kanyang front fender. Bulky. Ang ganda ng design. Meron na rin tayong traction control system. And extension ng ating fender. Ayan. Sa ilalim naman, may open part din tayo rito. Maganda rin yung design niya. Parang grills. And may reflector side by side. Naka-telescopic fork na glossy black. Ayan. So, may ABS na rin to, harap at likod. And meron din tayo rito disc brake and dual pad caliper. Ganda ng disc niya. Ganda rin ng mugs. Okay. So, yung size nga pala nito ay 120/70 by 13. So, tubeless na rin ang tires niya. Ayan. Ang ganda rin ng tires niya, no? Ayan, no? Ganda ng design. Okay. So, dito sa side, meron din tayong parang carbon fiber finish, matte finish naman dito. And then dito naman sa side, ayan, may mga parang grills. Then parang carbon fiber finish dito. Meron din tayong cruiser position, standard position na put pegs or footrest. Okay? Meron na rin tayong padding dyan. So, tinatanggal lang nila. May ano na rin tayo rito, may side stand kill switch. Okay, smooth naman yan. Sa ilalim, para siyang may carbon fiber finish. Yan. Foot pegs naman para sa angkas. Malapad din. Ganda rin ng design. Metal. Ayan. Hindi naman siya mukhang aalog-alog. And then, yung ating Husky na emblem. No? Ang ganda rin ng kanyang pagka-emblem. Napaka-premium din. Then, yung kanyang itsura dito. Ganda ng pagka-green niya. Yung pagka-matte niya. Napaka-premium ng datingan.
Dito naman sa kanyang panggilid, wala rin tayong kickstart. Meron tayo rito parang carbon fiber finish. Ang laki, ang lapad. Hanggang doon. Yung CVT niya, tapos yung blower niya or yung filter niya. Dito sa side, parang carbon fiber finish. Tapos nagustuhan ko rito, kakaiba, yung kanyang shock. Ayan, nakapahiga naman siya. Adjustable na rin yan. Meron din tayong tire hugger dito. Napakalinis lang nung ano rito, nung datingan niya o yung design niya. Yan, may SYM na naka-emboss. So dito naman sa likod, meron din ABS. May SYM din dito sa kanyang caliper, naka single pot. And then meron na rin tong single disc brake. At yung size naman dito is 130 70/13. So tubeless na rin. Ayan, ganda ng tires talaga, no? Kenda nga pala yung kanyang brand. Ayan, so sa kanyang upuan, premium din. Maganda rin ang kanyang upuan pero hindi siya naka-hydraulic. Ayan, bumabagsak-bagsak siya. So ganito yung itsura niya. Pakita natin. Ayan. Meron tayong SYM dito na naka-engrave. Tapos meron tayong stitches dito para siyang two-tone, ano. Ayan. So maganda, napaka-premium din. Tapos sa kanyang compartment, meron tayong helmet hook. Malawak din yung ating compartment. So hindi lang ako sure kung kasya ba dito half face. Dito naman yung ating battery. Yan. So yung ating grab bar, magkaiba naman siya or magkabukod naman yung assembly niya. Ganyan ang itsura niya. Meron tayong parang carbon fiber finish dito. So sa likod, yung ating taillight, ayan, yung pa rin naman. Meron lang siyang parang letter H. Kasi husky nga, di ba? Doon kinuha yung parang design ng ating taillight dito. Pa letter H. Ayan. So sa likod, or sa side, tingnan natin sa side. Ano ba ang meron dito sa side? Ayan. So yung tambucho natin dito, maganda yung design. Okay. Naka-radiator na rin tayo rito. Tapos maganda rin yung cover niya. So, dito naman sa ating panel gauge is naka fully digital na rin tayo rito. Meron tayong mode, select. And then dito sa ilalim, di ko makita kung ano yung mga nandito. Pero kompleto naman yan ng mga details na kailangan natin. Okay? So maganda rin yung ating panel. May kulay gray na glossy. Naka-naked handlebar. Yung switches niya, ordinary plastic na ginagamit ni SYM. So meron siyang hazard switch. And engine stop or kill switch engine. Ayan. Front brake. Malapad din yung ating lever. Meron tayong electric starter. So naka-automatic on na nga pala ang isang to kapag nag-engine start tayo. So sa grip niya makapit. Ayan, mataba nga din eh. Tapos yung kanyang throttle, sobrang responsive naman. Ayan, sobrang babaw din. Dito naman sa dulo is metal naman siya. So kung maglalagay tayo ng mga accessories, pwede. Dito naman yung ating remote. Ayan, simple lang pero ang ganda ng itsura. Okay, dito naman sa side, meron din tayo rito ng lever. Malapad din. Flasher, meron din tayo. High and low. Signal light. And busina. Ayan. So, ayan. Dito naman sa, sa ignition niya, meron tayong keyless. And then, meron din tayong secret key. Ayan. So in case na maubusan tayo ng battery dito sa ating remote, meron pa rin tayo. Ma-access pa rin natin siya. And meron din tayong USB charging port. Ayan. Then, meron din tayong side pocket. Ayan, malalim din to. Malalim din yung ating side pocket. So, ayan. Itong mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, puntahan nyo lang dito sa LGM Motorcycle Malolos branch sa mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle. Itong SYM Husky 150. Ayos yan. So, yun ang mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so laging tatandaan wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Marty. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Hama.